on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing... Kalokohan mo, pinagsasabi mo ang tradition. Wala mo gagawin mo ang tradition yan? Bilyong-bilyong pera ng taong bayan, basta mo na lang ibibigay kay Sara Duterte na hindi mo alam ang paggagamitan. Loko-loko kang congressman ka. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga mahal kong taga-subaybay. Inaanyayaan ko po kayo, samahan niyo po ako. Ito muna ang ating talakayin. Bukas naman tayo. Diyan kaya Kibuloy. Usapang BP Sara Duterte muna tayo, mga mahal kong taga-subaybay. Alam niyo kanina ay naganap ang budget hearing muli. Subalit muntik na hong magsuntukan. Diyan sa ginanap na budget deliberation hearing, mga mahal kong taga-subaybay, dahil mayroon pong isang congressman na gustong ipatigil ang hearing, i-terminate, na ang gusto niya pong ipunto, basta na lang ibigay ang pera dito kay Sara Duterte. Walang tanong-tanong, basta ibigay na lang ang pera. Kaya pinapatigil ho ang hearing, subalit mayroon pong mga kumontra at muntik na hong magsuntukan, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, importante yung malaman nyo ito. Kaya samahan nyo po ako, dahil ito po ay pera nyo. Pera ng taong bayan. Ang ika nga po itong ibibigay kay Sara Duterte, subalit hindi po masagot ni Sara Duterte itong mga katanungan nang sa ganun po tuluyan na po itong ika nga po ibigay o hindi, sapagkat kung hindi masasagot ang mga katanungan, paano mo ito ibibigay? Baka ito ipambili mo lang ng kung ano. Yun po ang gusto nating ipunto. Muli ko pong uulitin, pera nyo, pera ng taong bayan po ito, kaya importanteng mahalaga malaman nyo po ito kung saan gagastusin ni Sara Duterte. Subalit ayaw hong sumagot, kat kanina ho itong isang congressman ay gustong ipatigil, ipaterminate ang pagtatanong at ang hearing, basta na lang daw ibibigay kay Sara Duterte. Yun ang lumalabas ho. Kaya nga gusto niyang ipatigil ang hearing. Eto, samahan niyo po akong pakinggan, alamin, mga mahal kong taga-subaybay. The tradition is no longer ask any question. That was the tradition. So why are you reporting against the motion? The majority of the will is always respected. It's inconsistent with the tradition that we have already agreed to observe. So, we will yes, proceed Madam Chair, to the next. you mentioned earlier that we will keep up the tradition. You said no. Earlier, Orderly we voted proceedings, against. I remind the members to please wait to be recognized before speaking. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari ng mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions. Yan po nagsasalita ay itong si Congressman Marcoleta, na ito po ang tinangka niya ho na patigilin, i-terminate ang hearing at nang sa ganun na hindi ma-question itong si Sara Duterte, subalit hindi ho nanaig ang kanya pong mga maitim na balak, bagkus muntik na pong magkaroon ng rumble diyan po sa nasabing hearing. Diretso po tayo. Ask by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair,
Kala ko matalino ito, bilib pa naman ako dito. Dahil ang gusto niya pong palabasin dito ay traditional na daw ho. Na talagang mayroong budget na hindi dapat questionin. Itong Vice Presidente. At kaya yung mga nakaraan ay hindi daw kino-question. Isang traditional yun. Nako po. Kaya nga hindi kino-question noon, hindi hinaharang dahil nasasagot ho ng isang Vice Presidente kung saan ginamit ang pera at kung saan pa gagamitin itong pera na hinihingi. Ay kay Sara Duterte ho, ay hindi niya masagot. Paano pa ibibigay ang pera diyan na pera ng taong bayan? Napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived. Haba naman paliwanag nito. Or I would have completed 18 years in this institution. Ito, i-adjust ko. And in this, my question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. So po, yung po mga kaibigan na gusto niyong palabasin, tradition, ito ang si Marcoleta. Matalino ito, ba't ginagamit na ho ang katalinuhan sa hindi maganda? Hindi po maganda yung ginagawa niya na isang tradisyon. Ay nga po hindi na questionin. Ang mga pera ng taong bayan, yun po ang gustong ipalabas niya dito dahil siya daw po ay matagal ng congressman nung mga nakaraang Vice Presidente. Ay hindi daw po nakukwestiyon ng katulad nitong kay Sara Duterte. Kaya hindi po nakukwestiyon noon. Dahil nga, ang sabi ko nga kanina, ay ginagamit po ang pera sa maganda. Ginastos man ang pera, may resibo kung saan ginamit. Ay dito ho, walang kaya hindi niya masagot. Kay Sara, I'm very sorry, kay Sara Duterte. Kaya nga hindi po umatid ng hearing eh. Ito na lang congressman na ito ho, ang pinagtatanggol. Itong si Sara Duterte na tinangka ho, i-terminate, patigilin ng hearing para hindi na ma-question. Basta ibigay na lang ang pera kay Sara Duterte. Ano ka? Hello? Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I am now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing... Kalokohan mo, pinagsasabi mo ang tradition? Wala mo gagawin mo ang tradition yan? Bilyong-bilyong pera ng taong bayan, basta mo na lang ibibigay kay Sara Duterte na hindi mo alam ang paggagamitan? Loko-loko kang congressman ka, Marcoleta. That, because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Sir, I objected to the motion. Ayan na nagmubo na i-terminate, subalit may mga kumontraw. At dito ho, ayan nagkaroon ng girian, muntik na magpanuntok ko dito. Mga kaibigan, So ito muna, pumunta tayo dito at nagbutuhan. Pagkatapos ho ng butuhan, kinontra din ho. Bakit magbubutuhan? Ay ito ay isang tradisyon. Pag daw tradisyon, ay ibig sabihin ng tradisyon ng gawain na, kultura. Ay wala nang butuhan. Ay naku, pira ang usapan ho dito. Anong pinagsasabi mong tradisyon na, Marcoleta? May I explain why? Nagkakaroon po dito ng butuhan. After we respond to the Honorable Marcoleta. At doon po sa butuhan, ay tatlo lang po ang pumanig. Na ika nga po i-terminate. So natalo ho, itong si Marcoleta. That's why pinatuloy pa rin ang hearing. Mga mahal kong taga-subaybay, na ika nga po kailangang questionin itong si VP Sara Duterte. Ay lalong nagalit po itong si Marcoleta. Dahil bakit daw magbubutuhan na isang tradisyon? Anak ng katakot-takot. Ano yan? Mga tradisyon na yan, handaan, birthdayan, na isang tradisyon.
na ika ngay pwede kang maghanda ng no question. Yung para bang anong kultura, halimbawa yung mga piyesta, yan lang ang mga tradisyon. But about the pera, na pera ng taong bayan, itatak mo sa kukutin mo, Congressman Marcoleta, hindi po dapat daanin sa isang tradisyon yan. Lalo't higit, masamang tradisyon ho. Ang ika nga po ay pinapakita nitong Vice Presidente na si Sara Duterte. Ano ka? Hello? Lulukuhin mo ang taong bayan? Matalino ka. Matagal kitang sinusubaybay, maganda kang mananalita eh. Yung pala, hanggang ganda ng panalita mo lang, ay mayroon ka palang tinatago, na ika nga po, hindi rin maganda, na ika nga po, sa interes ni Sara Duterte, ka lang nagtatanggol, hindi po sa interes ng taong bayan, ng pera ng taong bayan yan. Nako po. Thank you, Madam Chair. Yes, we know. Being super terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, salute halls, Ayaw ko na kitang pakinggan. Wala kang kwenta. Pakinggan. Isipin mo mga kaibigan. So yung pinag-usapan po diyan ng budget hearing, hindi umattend si Sara Duterte. In-explain po diyan kung bakit hindi umattend. Sabi nitong kanyang tagapagtanggol dahil ayaw ngang matanong na. Hindi nga umattend dahil walang isasagot. Just imagine kung naalala nyo po yung confidential fund na 125 million. 125 million pinaliwanag, 11 days na nagastos, but hindi alam kung saan ginastos. But dito po sa budget niya, na kailangang malaman ng taong bayan na karapatan ng taong bayan na kapag tinanong siya kung saan mo ibibili ng bagoong, ito ba ibibili mo ng bagoong? Ito ba ibibili mo ng asin? Ito ba ibibili mo ng sibuyas? Magkano sibuyas ang bibilhin mo? Magkano ang asin ang bibilhin mo? Magkano ang bagoong ang bibilhin mo? May bigas bang bibilhin ikaw? Alam ko, nakuha niyo mga kaibigan ang gusto kong ipunto. Sa mga katanungan pong iyan, hindi yung masagot ni Sara Duterte. Bagkos, parang isang asong ulol na nagmamalaki, nagmamayabang sa mga kasagutan na palaban. Palaban bilang isang parang warplate, parang nakakatol, parang isang bangag na basta na lang kung ano-ano na lang ang sinasagot dito sa mga nagtatanong. Karapatan mo, karapatan ng taong bayan na ito ay questionin at dumaan sa tamang proseso. But beno sa puntong ito ang nakakalungkot. Mayroong isang magaling na kongresista. Magaling ito eh. But ang tingin ko po ito sa ngayon, based on sa aking perception, na ika nga po yung nakita ko sa galawan niya kanina. Naku po, hindi ito maasahan na isang congressman. Bagkos, tineterminate, pinapatigil ang hearing na siya ganun. Basta na lang ibigay kay Vice Sara Duterte ang bilyones na pera na budget na hindi po alam natin kung saan ito gagamitin. Magkano ang kanyang magagastos? Hindi po alam eh. Kaya nga pinapaterminate ang hearing ay para makalusot na at aproba na ibigay dito kay Sara Duterte. Anak ng katakot-takot ka, Marcoleta. Alalahanin mo, hindi mo pag-aari ang iyong pisto. Pinahiram ka ng taong bayan ng iyong pisto na yan para magbayad ka sa taong bayan ng tunay at tapat na pagsisilbi. Bagkos ang ipagtatanggol mo, ito si Sara Duterte, tapos pera pa ng taong bayan. Naku ho mga kaibigan, hanggang dito na lang muna bibigyan ko po kayo ng ibang latest update po dito. Ang maliwanag ko dito, diretso po ang hearing, hindi po natin alam kung magkanong budget ang maaproban dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat hindi po umatindang hearing eh. Ay takot nga eh dahil walang maisagot. Ano pa ang mangyayari dito? Tandaan po natin, pera natin yan, pera ng taong bayan. Kaya dapat malaman natin kung saan gagastusin. Hindi baling malaki, walang problema ho. Naibigay ang pera dyan kung karapat-dapat at kung saan gagastusin ang malaki pong katanungan dito na dapat sagutin. Bukod doon, ng mga nakaraang pa, napakaraming dapat sagutin ho na hindi masagot, bilyones na pera. Paano pa tayo magbibitaw ng pera diyan na pera natin na ibibigay kay Sara Duterte? Okay, alright. Alam ko nakuha niyo mga kaibigan ng gusto kong ipunto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.